tulungan mo nga ako, te. Nasaktan ako dito ng amo ko. Yung cellphone ko, sinasaktan na niya ako, sinakal niya ako, sinuntok niya pa ako. Dito kami ngayon sa kotse, sumagot ka, tawagan mo nga ako ngayon din. Sino ang nakapag-record nun? Siya po mismo, nag-aagawan sila ng cellphone. Ni-record niya? Opo. Tapos pinadala niya? Opo, sa ano niya, manager. Paano mong nakuha? Pinasa lang din po sa sa kakilala niya na sa Saudi. Tapos Na umabot binigay sa'yo. niya sa akin. Okay. Kailan mo huling nakausap si Ferlie? Yung 10 lang po. Nung nakausap mo siya, kumusta naman na siya? Nakauwi na sila? Nasa accommodation yung last niyang ano. Ang sabi, Nasa accommodation na siya? opo. Yung humingi siya ng tulong, tapos dinala siya sa bahay ng amo niya. Tapos kinulong po siya doon, kinandado. Tapos ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa pulis. Yung pulis nila doon? Opo. Tapos nagulat yung amo niya na bakit Pinuntahan siya ng pulis? may pulis daw sa gate. Tapos humingi na yung amo niya sa na sila na lang daw po magdala sa office. Tapos sinundan sila ng pulis hanggang Hanggang sa nadala siya sa accommodation. At least sigurado tayo na wala na siya doon sa amo niya. So si Pearlie ay 28 years old. Opo. Pang ilang alis niya ito? bago lang. First time yun lang po. First time. Okay, ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Ilang taon na yung mga bata? Yung panganay 8 years old po. 8. Yung bunso namin 4. 3 months pa lang siya doon. Opo. Anong trabaho mo? Driver tricycle lang po dito ngayon sa ngayon. Natigil kasi ayaw na biyayan ako kasi gawa sa natutula daw minsan ako sa pilahan namin. Baka daw madisgrasya. Yun na nga sasabihin ko rin pauwiin na natin. Walang makakapagpalit ng yung peace of mind ba? No? Opo. Na yung panatagan loob mo na maayos ang kalagayan ng isa't isa. Napakabata pa ninyo. Ang prime goal, international manpower, nalaman lang pala nila nung nilapit natin yung kaso. Bago nangyari yun, tumawag sa akin, kinabukasan, chinat ko yung amo nila dito sa Yan, yung prime dito. goal. Ang sabi lang, sige po, tawagan na. Simula noon, hanggang nag-voice, nag-message ako ulit. Wala Hindi na po na. siya nagre-reply. Si Pearlie Alob-Aba ay nasa accommodation na. Can we confirm this po, Attorney Sherilyn? This was reported to us by the Philippine Recruitment Agency po, no, na noong July 17 report po, nasa accommodation na po, no, si Pearlie. And then, etong kahapon naman po, ang sabi po sa amin is that, actually, July 16 pa siya nasa SRA accommodation po, no, sa agency doon. Okay. And then, pinaprocess na po yung kanyang exit visa. Okay. So, yun po yun yung report po sa amin now. And then, of course, we have already engaged also our officers po nasa Jeddah, sa OWA Jeddah po. Ayun. And to facilitate po yung at i-follow up po, no, yung issuance ng exit visa po. Tumawag po sa akin yung manager niya lakapon. Tumawag na. Tapos sabi nila na, nandito na si Pearlie, kailangan mo na pauwiin, kailangan mo ng pera na pamasahe niya. Ikaw ang magbabayad? Yun po. Kaya ako bumalik dito. Sino nagsabi sa'yo? Yung manager, Yung ng manager. Prime Gold? Apo, tapos kausap ko yung asawa, yung sinabi ko na, iano ko na lang yan kay Sir Lapi, kaya hindi ko naman kaya Hindi. babayaran. Hindi siya dapat magbayad, Attorney Sherilyn, di ba? Una po, based sa tax po, Attorney Aina, is misrepresentation, no? Ginagawa Yes. siyang on-call cleaner. Pero actually, ang process po na OEC niya po sa BMW is household service worker po, no? So dapat hindi siya palipat-lipat na parang Yun. ginawang on-call cleaner. Oo, so violation yun. Huwag kang mag-alala, Robert. Hindi kayo ang magbabayad. Pinakamaganda nito na narinig natin is ginagawa na yung exit visa niya. So, pinaprocess na yung exit visa. Yun kasi ang pinakamahalaga. Pag meron na yung exit visa, saka pa lang tayo na makakapagbili ng ticket para makauwi siya. Of course, titingnan rin yung kanyang physical na kalagayan, Dahil kung hindi naman siya fit to travel, baka may mataas ang blood pressure or may iniindang sakit, ayusin muna natin yung kanyang physical na kalagayan. Ha? Opo. Miyon, okay na. Na-istorya na kuha na ko sa Rapitol po. Makauli na daw ka. Ay kagilak tiya perpinti. Walang I love you? Ano? I love you, ingat din. Pagamping dia. Kaong kasakto. Ayan. Salamat, sir. Sir Robert, ano po yung feeling po ninyo na ilang oras na lang po hinihintay po natin si Ma'am Pearlie po, yung misis po ninyo? Masaya po. Para nabunutan ng tinik. Yun sa problema. Salamat po, idol. Ikaw, Ace, excited ka na makita si Mama? Opo. Ano pong mensahe po ninyo sa misis po ninyo, sir? Dito na lang muna sa Mindanao magtrabaho kung gustuin. Huwag na lang mo sa abroad.
Sama-sama na lang po na kami. Hello po. Kamusta po yung lagay po ninyo? Sa ngayon po masaya na po kasi nandito na po. Nauwi na po. Kasi ang plano pa po nila, paabutin pa po ako ng 1 buwan doon. Tsaka hindi po daw yung i-update yung kaso ko. Kasi paparusahan nila nung nalaman nilang magpaparapis tulpo nga po yung asawa ko. Po yung namin dun, ma'am. Salbahe po yung welfare namin dun sa suwaid. Hindi po siya tumutulong. I-report natin yan sa DMW at least po nakarating na po kayo, nakauwi na po kayo ng Pilipinas at makakasama nyo na po yung pamilya po Oh, thank you po Sir Rafi. Thank you po ng marami. Kamusta po kayo ngayon na nasundo po natin yung asawa po ninyo, no? Si Ma'am Phoebe po nung July 27. Ayos na po yung namin. Sama ko na din siya, masaya na din at saka yung mga bata. Bakit kay Sir Rafi po kayo dumiretso? Kasi Rapi lang naman talaga mga tulong sa amin. Wala din ako malapitan dito kasi wala akong kilala kung sino malapitan talaga. Ano po ba yung mga dahilan or yung sumbong sa inyo ng misis po ninyo? Bakit gusto nyo nang umuwi ng Pilipinas? Yung nga po, yung sinasaktan siya, yung sinusuntok daw siya, o sinaraduan siya ng amo niya sa kwarto, nilock siya. Kaya, yun, siyempre natulalan ako, hindi ko na alam ang gagawin. Hanap ba ng mga anak po ninyo si mama nila? Opo, tuwing gabi, bago matulog, umiiyak. Saan daw si mama? Musta na daw, hindi na daw tumatawag. Pinagbigyan po kayo ng programa sa pamamagitan po ni Idol Rafi na pauwi po ang misis po ninyo na si Ma'am Ferlie. Ano pong pakiramdam na ngayon po ay katabi nyo na po ang asawa po ninyo? Yun po, masaya. Kumpleto na kami. Saka yung isa din yung para hindi na din sila malungkot sa mga anak ko. Yan. Salamat po, Sir Rafi Tulfo. Dahil po sa inyo, nakauwi ako. At saka sa partner ko po, nagpapasalamat po ako sa kanya kasi nga po, hindi niya po ako pinabayaan. Araw-araw po akong tumatawag, kumukontak sa kanila, nangamusta. Tsaka yun po nalaman niya lahat ng problema ko kasi nga po, sinasabi ko po talaga sa kanya. Kasi nga po, hindi ko matago-tago. Kaya, Ano-ano po ba yung ginagawa po ng amo po ninyo or yung pananakit po na ginawa sa inyo? ang una po kasi ginawa niya is pinapa-on call niya po ako, which is hindi po yun yung nasa kontrata ko. Tsaka pagka hindi po ako papayag sa gusto niya, dun po siya tumataas yung boses. Kaya yung una po naming dalawa parang nagtatalo is kinabukasan, kunwari nagwait-baitan muna ako. Kasi nga wala pa po yung plano ko. Paano naman ma'am dumarating sa point na yung pang-aabuso, yung pananakit? Doon po yun sa pangalawa na sinabi ko pong masakit po kasi yung tiyan ko noon. Hindi ko po alam kung sabi niya baka napupuko lang po or baka na ano lang. Sabi ko, bibigyan po ako ng gamot. Sabi ko, hindi po yan yung gamot. Sabi ko ganun. Gusto ko magpahinga muna. Sabi ko, gusto ko umuwi. Doon po siya nagalit na uuwi ako. Sabi niya, puro daw ako cellphone, hindi daw ako nagtatrabaho. Yun po, sinakal niya po ako. Tapos sabi niya pa po sa driver na tulungan daw siya. Sumagot lang din po ako kung ano lang po yung lengguwahe na lalaman ko sa Arabic. Buti nga po yung driver, hindi po nakinig sa kanya. Ano pakiramdam mo ma'am na mag-isa ka lang sa ibang bansa tapos eto nasasaktan ka ng ibang lahi? Nakaka-down ng sarili yung parang iniisip mo sa Pilipinas. Hindi ka naman masyadong mayabang, hindi hindi ka inaapi, pero sa ibang bansa pala, aso ang tingin sa iyo. Kaya mo na yung abroad. Pwede nandito sa Pilipinas.
magtrabaho, magsikap ako dito para sa inyo. Wala din, masasaktan lang kayo doon. Mahal na mahal kita. Sama-sama tayo apat dito. Sama tayo apat. After ma'am ng endorsement natin sa DMW po, para makausap nyo po, no, makapag-file kayo ng complaint po ninyo, lalabas po tayo, magbihis po kayo para meron pong surprise lang po na bonding po sa inyo. Idol Rafi, salamat. Nandito na yung misis ko. Wala pa po 1 linggo, natupad na yung pinangarap ko na makauwi yung asawa ko. Hindi nyo binigo yung naging ako ng tulong sa inyo. Nandito na po siya. God bless po sa iyo at sa pamilya niyo po. Bigyan pa po kayo ng mahabang buhay para marami pa po kayong matulungan na ibang tao at kagaya ko po, OFW na nangangailangan ng tulong. Thank you po, sir. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng... Sir, Rapi Tulpo, thank you po. Idol po namin kayo. Sir, Sila Idol, salamat. Idol talaga kita. thank you po. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat.